Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father. At salamat sa Diyos, dumako na tayo sa huling simbang madaling araw. At salamat sa Diyos para sa mga nakakompleto ng 9 Misa de Gallo. At salamat din sa Diyos doon sa mga hindi naman nakakompleto pero nandyan yung intensyon, yung kagustuhan na makakompleto at makasabay sa ating paghahanda na ginagawa para sa pagsilang ng ating tagapagligtas. Palakpakan naman ninyo ang bawat isa. Sa ating ebanghelyo, narinig natin ang kwento kung papaanong si Zacarias, matapos ang 9 na buwan ng pananahimik, matapos yung pagsasabi sa kanya ng anghel, "Hindi ka naniwala sa sinabi ko sa iyo. Hindi mo matanggap ang napakagandang balita na ipinapasabi sa iyo ng Panginoon. At dahil diyan, hindi ka muna makapagsasalita sa loob ng 9 na buwan. At hindi ka rin makakarinig hanggat hindi nangyayari ang mga bagay na sinabi ko sa iyo na magaganap pagdating ng takdang panahon." Pananahimik ni Zacarias. Pananahimik, panahon para siya ay magnilay, para siya ay manalangin. Mahalaga para kay Zacarias ang pananahimik sapagkat sa buong panahon ng kanyang paglilingkod bilang saserdote ng Diyos, siya ang nagsasalita, siya ang nangangaral, siya ang nagpapahayag, na para bang alam na alam niya ang kung ano ang nakasaad sa kasulatan at ito ang kanyang itinuturo. Sa maraming pagkakataon, siya ang nagsasalita. Sa maraming pagkakataon, siya ang nagpapahayag ng kung ano ang dapat niyang ipahayag. Kaya nga sa ganitong sitwasyon, para bang napakahirap na ako ay manahimik. Hindi yata ako sanay. Para bang nakakapanibago naman na kapag merong tao na biglang tumahimik o kapag sa isang grupo na maingay at bigla-bigla na lamang tumahimik ang lahat, ano ang sasabihin? May dumaang anghel. Ang pananahimik ay mahalaga sa ating buhay sapagkat dito sa pananahimik, ibinabalik tayo ng karanasan na ito sa ating mga sarili at inaanyayahan tayo ng katahimikan na balikan ang ating naging pamumuhay. Ano ba ang nangyari sa aking buhay? Ano na nga ba ang tinatahak kong landas? At saan na nga ba ako patutungo? Napakahalaga ang pananahimik para magkaroon ng malinaw na direksyon at magkaroon ng malinaw na focus ang ating buhay. Hindi makatutulong sa atin ang puro na lamang salita. Di ba inahalin tulad ang isang taong masyadong masalita sa isang kampana na tunog ng tunog? Napakaingay, pero walang laman sa loob. Walang lalim sa kanyang sinasabi. Kaya sa loob ng 9 na buwan, sa kanyang sarili na nahimik itong si Zacarias. At marahil, binabalik kanya ng maraming beses yung sitwasyon na siya ay nandoroon sa loob ng templo, sa dakong kabanal-banalan, at siya ang nahirang para maghandog at magsunog ng kamanyang
para sa panalangin ng mga tao. At doon, binulaga siya ng anghel. At hindi siya handa sapagkat malinaw ang gagawin ko ay magsusunog ng mga handog ng mga panalangin ng mga tao. Malinaw sa akin na habang ako ay nandirito, ang mga tao ay nariyan sa labas. Malinaw sa akin na pagkatapos nitong seremonya na ito, ako ay lalabas. Pero hindi ako handa na sa pagsusunog na yon ng kamanyang, biglang may lalabas na isang anghel. Hindi tayo handa, hindi tayo sanay sa pananahimik. Para bang ang dating may dumaang anghel. Sa karanasan ni Zacarias, totoong-totoo yun. Hindi lang basta't may dumaang anghel, kundi may nagbalita sa kanyang presensya na isang anghel ng Panginoon at nagsabi ng kung ano ang ipinapasabi sa kanya ng Panginoon. At katulad ng pagbulaga ng anghel sa kanya, hindi rin siya handa na tanggapin at paniwalaan ang magandang balita. Mga kapatid, sa ating pagkabalisa, sa ating pagiging abala, katulad ni Zacarias, maaaring dumating ang presensya ng Diyos sa ating buhay at matagpuan tayong hindi handa. Maaaring kumikilos ang Diyos sa ating buhay, pero hindi natin nararamdaman sapagkat abala tayo sa maraming bagay. Maaaring nagpapadala na ang Diyos ng mga tutulong sa atin, ng mga biyaya na kailangan natin, pero iba ang hinahanap natin. Iba ang iniintay natin. Malapit na nating salubungin ang Pasko. Ilang oras na lang. Nariyan na ba sa ating mga puso't kalooban ang kagalakan? Talaga bang excited na tayo sa gagawin nating pagsalubong sa Pasko ng pagsilang kung saan makikita na natin ang sanggol na ihihiga sa sabsaban? O baka naman ang magpapasaya sa atin ay hindi yung napakahalagang pagdiriwang na gagawin natin mamaya. Baka ang iniintay natin ay kung anumang bagay na iba maliban sa ating inaasahan. Si Zacarias hindi naging handa. Kaya ang sabi ng anghel, manahimik ka muna. Magnilay ka muna. Magdasal ka muna. At ito yung importante ngayong panahon ng Pasko. Habang abala ang maraming bagay sa kung ano-anong mga gawain, napakagandang humanap ng sandaling minuto, ng sandaling pagkakataon para manahimik. Kung meron kayong mga larawan o imahen ng bambino o ng baby Jesus, kung meron kayong mga makikitang picture o image ni Jesus na sanggol, napakagandang magnilay sa tulong ng larawan o imahen na yan.
Yung tipong hahanap ka ng tahimik na lugar sa inyong tahanan at ilalagay mo sa iyong harapan itong imahen o larawan na ito ng sanggol na si Jesus at wala kang babasahing anumang dasal, wala kang maraming sasabihin, basta't tahimik lang, nandun ka lang sa kanyang harapan at pagmamasdan mo siya. Hindi titignan, pagmamasdan. At doon sa pagkakataon na yon, hayaan mo na pasukin ka ng dakilang misteryong ito ng pagkakatawang tao ng anak ng Diyos. Malaking tulong kay Zacarias ang 9 na buwan ng pananahimik. Kaya nga nung siya'y muling makapagsalita, hindi siya nagbitaw ng masasamang salita o ng masasakit na salita. Bagkus ang lumabas sa kanyang mga bibig ay mga salita ng pagpupuri at pagpaparangal sa Diyos dahil sa katapatan at sa pagtupad sa kanyang pangako. Sa mahabang panahon, inintay ng mga Israelita ang katuparan ng pangako ng Diyos. Maraming henerasyon ang dumaan para tunay na makita ang katuparan ng pangako ng Diyos. Kaya ang awit na ito ni Zacarias ay nagpapahayag ng katotohanan. Tapat ang Diyos sa kanyang salita. Kapag kanyang sinabi, kanyang tinutupad. Kapag siya'y nangako, maaasahan. Pero mangyayari at mangyayari ang lahat ayon sa kanyang oras. Kaya salamat sa Diyos sapagkat siya'y tapat sa kanyang salita. Salamat sa Diyos sapagkat ipinadala niya sa atin ang tagapagligtas. Salamat sa Diyos sa nag-uumapaw na biyayang ibinubuhos niya sa atin. Kaya tama si Zacarias. Nanahimik siya ng 9 na buwan upang pagkatapos ng 9 na buwan, makita niya ang panibagong mundo. Mabuksan ang kanyang mga mata, ang kanyang mga bibig, ang kanyang mga tainga para ang maging sentro ng kanyang salita at gawa ay ang Diyos. Kaya mabilis lang ang pagdating ng Pasko. Ilang araw lang pagkatapos nito, bagong taon na. Huwag nating sayangin ang napakahalagang mga araw na ito ng paggunita natin sa Pasko nang hindi tayo maglalaan ng panahon sa pananahimik, pagninilay at pagdarasal. At maaaring doon ibigay ng Diyos ang iyong hinihingi. Maaaring sa katahimikan magsalita ang Diyos sa iyo. Amen.